Magandang umaga po sa inyong lahat dyan at magandang gabi naman po dito sa akin. Welcome back po mga kamista sa ating bagong pag-uusapan at tatalakayin po natin sa araw na ito ang isa na namang mainit na issue. Isang mainit na issue na tumatalakay sa kalayaan ng ating bansang Pilipinas at tumatalakay din sa mga politiko o mga senador na elektado ng bayan na nakaupo sa ating Senate ngayon at sila ay mga tinaguriang senador daw po ng China na nakaupo sa Senado ng Pilipinas. Kung tawagin po sila sa social media ng nakararami ay mga makapili, mga traidor, mga aso, mga tuta daw po ng bansang China itong mga naturingang mga senador na ito. At ito po ay nag-ugat sa dahil po sa ginawang memorandum po na pagbatikos ng ating Senado sa ginagawang pagtuligsa ng Chinese Embassy sa ating mga elected officials ng ating bansa. At ito pong memorandum na ito ay pinirmahan po ng 15 senador. Meron pong 9 na senador na hindi po sumang-ayon dito at nagmatigas pa po sila at ibinigay po nila ang kanilang mga suwestyon at dahilan kung bakit hindi raw po nila ito sinusuportahan at bagkus ay kumakampi pa sila sa ginawang pambabastos ng embahada ng China sa ating mga elected officials. At dito nga po na tinakita yung isang senador na talaga namang matapang niyang sinabi na itong ginagawa ng China ay hindi nakarapat-dapat sa panghihimasok nila sa ating demokrasya sa ating bansa. At ito nga po ay pinangungunahan ni Senator Risa Hontiveros at may maanghang din pong binitawan naman itong isang ating senador na si Erwin Tulfo at sinabing kung hindi nga raw po kayang irespeto ng embahada ng China o ng mga ambasador o ng kanilang mga tao dito sa ating bansa na igalang ang ating mga politiko ay sila raw po ay malayang umalis o lumayas na sa bansang Pilipinas. At dito nga po nag-ugat ang lahat mga kamista. Ito pong 9 na senador ay nabuking na po ng mga Pilipino kung sino ba talagang mga elected senator ang hindi natin kakampi o hindi kakampi ng mga Pilipino. Bagkus sila ay kumakampi pa sa panghihimasok ng China sa ating bansa. Pero ang pag-uusapan po natin ay hindi muna itong 9 na senador na kung tawagin po ay Chinador o Chinador o Chinator. Kasi nga po mukhang senador po ang 9 na ito ng China. Napakamalas naman. Bakit tayo nag-elect ng mga opisyal na ganito at sa halip na magsilbi sa ating mga kababayan at ipagtanggol tayong mga Pilipino ay mukhang sila pa ang nagtatanggol sa mga bansang nanggigipit at nanghihimasok sa ating demokrasya. So pag-usapan po natin muna particularly ang isang senador na mainit at maanghang at hindi naman maanghang kundi napakatapang niyang magsalita. Akala mo confident na confident at akala mo ay alam niya talaga ang kanyang sinasabi at akala mo ay talagang napaka-genius ng senador na ito. So sasabihin ko na po, ito po ay walang iba kundi ang ating Chinador o Chinador o Chinator na si Robin Hood. Alam niyo na po kung sino yung ating Chinator na si Robin Hood. At tama nga po, ang nakita po ninyong title, ang utol mong Chinador. Okay mga kamista, pag-usapan natin ng konti ito. Medyo nakakatawa pero actually, ito po ay seryosong usapin mga kamista. So marami pong binitawan itong si Mr. Robin Hood na hindi maganda. Unang-unang po rito yung kanyang pambabatikos sa ating Coast Guard. At di umano ay kanya pa itong inuudyukan. Inuudyukan po ni ating Senador Robin Hood
Robin Hood na senador ng China, bakit hindi daw po tayo bumili ng mas malalaking water cannon at makipagtirahan daw po tayo ng water cannon sa bansang China? Kasi daw po, kung binubuli daw po tayo at pinapayagan natin yon, kasalanan daw natin yun. So kaya sa ang kanya suggestion, bakit hindi daw tayo bumili o ang Philippine Coast Guard o magkabit ng mas malalakas at mas malalaking water cannon ang ating Coast Guard at tirahin din daw po ang Chinese Coast Guard ng China. Mga kamista, ito po ay liliwanagin ko lamang. Hindi po nalalaman siguro ni itong ating Senador Robin Hood na ang Chinese Coast Guard ay also part of the PLA, People's Liberation Army. Ang Coast Guard po kasi, ito muna, liliwanagin ko po, ang Coast Guard po ng bawat bansa is actually non-militarized. Ito po ay parang civilian service po ito. Ito po ay hindi military service. Pero iba po ang kaso ng Chinese Coast Guard. Ang Chinese Coast Guard po ay sangay mismo ng Chinese Navy. This is armed Coast Guard. Sila po ay naiiba sa lahat ng Coast Guard sa buong mundo. Ang China po ay ang kanilang Chinese Coast Guard ay nakadikit at ito po ay isang branch ng Chinese Navy. Their Coast Guard is armed. Their Coast Guard is also their Navy na iba lang ang pangalan. Kung inyo pong makikita ay meron po kayo mapapanood na sinasabing mga militia. Yung may mga militia boat. Yung pong mga militia boat na yan, actually hindi naman po yan talaga actually fishing vessel ng China. Yan po ay mga sundalo rin. May mga armas po ang mga yan. So, hindi po natin po pwedeng gawain na ang isang Coast Guard natin ay atakihin yung kanilang Coast Guard because ang dahilan po niyan ay binibigyan lamang natin sila ng karapatan para tayo ay lalong banatan ng mas lethal weapon. Ganito po kasi ang diskarte ng ating Coast Guard. Hindi po talaga gumaganti ang ating Chinese Coast Guard doon sa para maging maipalabas natin, ipakita kung sino ba talaga ang aggressor o nananakit dito sa ating teritoryo. Ito po is tactics. Ang taktika pong ito ay ginagamit po natin upang mapalakas lalo natin ang ating claim sa United Nations na ang China ang aggressor at nananakop sa ating teritoryo. At hindi po tayo ang nagsisimula ng gulo na kagaya ng kiniklaim ng China na tayo daw po ang nanggugulo sa kanila kaya wina-water cannon nila tayo. So, sa ganyan pong strategy ay mas napapanatili po natin yung ating position na tayo ay hindi nanggugulo, hindi tayo nang-aaway, but instead ang ating Coast Guard ay nananatili lamang sa pagsisilbi at pagbabantay ng ating karagatan. Ito po ang ating strategy. Ito po ang strategy ng ating gobyerno para po hindi magkaroon ng pagkakataon ang Chinese Navy na manghimasok at tayo ay paputukan o gamitan ng lethal weapon. Kaya hindi po tayo gumaganti. Yan po ang hindi naiintindihan ng ating senador o senador na si Robin Hood. Kasi siya akala niya siguro nasa pelikula lang siya na umaarte at po pwede yung kanyang pahudlom-hudlom style na pwedeng may take 2 pag nagkamali o take 3 pag nagkamali. Lahat po ng bagay na ito na nangyayari sa West Philippine Sea ay calculated. It looks like na tayo po ay nagpapaapi. Pero iyon po ang dapat maging posture natin para po hindi mabigyan ng dahilan ang China na mas gumamit ng kanilang lethal weapon. Kasi pag gumamit po tayo ng lethal weapon na tayo ang nakasira ng kanilang barko,
o tayo ay nakasakit ng kanilang tauhan, yan po ay magiging daan upang gumamit sila ng dahas sa atin ng mas lethal weapon. Po pwede po nila tayong palubugin yung ating mga barko, at mas mabuti na po yung ganyang posisyon para po na ibibideo at na ipipresent sa United Nations na talagang ang aggressor at nananakit at nananakop sa West Philippine Sea at ng gugulo ay hindi mga Pilipino kundi ang mga incheck. So yan po ang hindi naiintindihan ni Senator Robin Hood. Akala niya may take 2, may take 3 pag nagkamali. Isa pa dito, ano ba ang ginawa nitong si ating Senador Robin Hood? Kahapon lamang ay nagpalabas naman siya ng salita na ito raw pong may binatiko siya na isang commentator na si Ronaldo Llamas. Ito pong si Mr. Ronald Llamas ay political commentator po ito. At sinabihan po niya ang taong ito na pangit. Sinabihan po niya ang taong to na pagdadasal na lamang daw po niya itong si Ronald Llamas na sana raw po ay maintindihan niya at sana raw po ay gumandang lalaki na lamang siya para naman daw po makabawi. Okay, ito po ang atin namang komento at reaksyon sa binitawang salita na ito ni Mr. Robin Hood, ang Chinador ng China. Itong ating butihing Chinador na si Robin Hood ay magaling lamang magsalita. Akala niya talaga ay lagi lamang siyang nasa harapan ng kamera. Hindi po pagandahan ng lalaki ang pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Ang kinakailangan dyan ay talino. Ang kinakailangan dyan ay knowledge, kaalaman. Ang kailangan po sa pagtatanggol sa ating bayan ay tawag dito, yung paninindigan. Nasa tingin ko wala pong ganun ang ating butihing Chinador ng China. Wala po siya nun. Itong si Ronald Llamas ay kalbo. Oo, sabi niya kalbo nga daw ho. Pero mas mabuti na yung kalbo na may utak at kesa naman doon sa may bigote at may buhok na wala namang utak. Pangatlo, nagsalita po ang asawa nitong si Mr. Robin Hood at sinang-ayunan naman niya. Ang sabi po ng kanyang asawa, ang hindi raw po deserve ng mga Pilipino itong kanyang asawa na si Robin Hood at hindi na raw po ito tatakbo pang muli sa politika sa 2028. Ako po ay natawa. Para naman po yatang deserve natin talaga. Hindi naman po talaga natin deserve itong ating senador na si Robin Hood. Bakit? Hindi naman ho siya naglingkod sa bayan. Ang pinaglilingkuran lamang niya ay yung kanyang mga amo. At numero 1 na po niya pinaglilingkuran lamang at ipinagtatanggol at wala siyang bukang bibig kundi ang kanyang Tatay Digong, ang mga Duterte. Ano ba ang mga nagawa ni Robin Hood para sa bayan? Wala, mas marami siyang ginawa para sa mga Duterte. Mas marami siyang paglilingkod na ginawa sa mga Duterte. Mas marami siya na salita na kesyo sasamahan niya sa kulungan si Duterte. Alam niyo na mga kamista. Hindi ko na iisa-isain pero alam niyo yan. Alam niyo kung ano ang mga ginagawa nitong ating senador na si Robin Hood na walang ginawa kundi minsan ay magbanta pa na siya raw po ay magre-resign na. Pero sa akin pong pagkakatanda, buhat nang siya ay maupo, parang hindi lamang 3 o 4 na beses na siyang nagsalita na siya ay magre-resign. Pero hanggang ngayon ay nandiyan pa rin sa posisyon. At I think mag-4 na taon na ho siyang nakaupo, 2 taon na lamang, wala pa siyang nagagawang maganda para sa Pilipinas. At ngayon nga po ay lumabas pa ang kanyang totoong kulay na hindi lamang ang mga Duterte ang kanyang pinoproteksyonan at pinaglilingkuran. Ngayon po ay pati China ay pinaglilingkuran na rin niya. So mga kamista, kung sino man po nakakapanood sa akin ngayon, mag-isip-isip kayo. Ang ibinoto ninyong senador ay hindi kayo ang pinagtatanggol at hindi tayong mga Pilipino ang kanyang pinaglilingkuran, kundi ang China. Ang gawain pong ganito ay hindi maganda mga kamista. Nagtataka lamang ako bakit ganito samantala ang noong mga unang panahon, pag ikaw ay nalamang kalaban o lantarang nagsasalita na ikaw ay kumakampi sa kalaban ng mga Pilipino, ikaw ay talagang dudumugin ng tao. Pero ngayon parang baliwala na lamang kasi masyado na yatang immune ang mga tao.
Hindi ko maintindihan kung bakit pinapayagan nila ang ganitong mga gawain ng mga politiko na supposed to be dapat ay naglilingkod para sa tao, para sa bayan. At isa pa dito mga kamista, ano ba talaga ang nagawa nitong si Mr. Robin Hood? Subukan nga nating pag-usapan ng konti. Ito kasing si Mr. Robin Hood ay may nagko-compare ho kasi sa kanya. Yung mga katulad niya, yung mga kumakampi sa kanya na magaling daw na senador at mas magaling pa kay Senador Risa Hontiveros. Oh, naku po. Siguro kung maririnig niyo po ito at napapanood niyo itong aking sinasabi, kung naintindihan niyo, ay baka matawa na lamang kayo at mapamura dito sa mga nagko-compare na ito raw pong si Senator Robin Hood ay mas magaling pa kay Senator Risa Hontiveros. Napakalaking insulto naman po yata nito para sa isang taong talagang magaling. Okay, bakit hindi natin subukang bigyan ng konting bibigyan natin ng konti lamang para masyado kasi mahaba, masyadong marami, pero tutukan lang naman natin ano ba ang nagawa ni Senator Robin Padilla magmula nang siya ay naupong senador. Okay mga kamista. Alam niyo po, meron naman po siya talagang dalawang nagawa na mambatas na. At ito po yung isa ay yung tinatawag na RA 11996, Republic Act 11996 or the Eddie Garcia Law of 2024. Itong batas na ito mga kamista ay ito ang pinagsisilbihan nito ay para sa mga artista. Para lamang ito sa mga artista o nasa entertainment industry na tungkol sa kanilang mga safety sa standard, mga mandatory safety standards, mga insurance at protection para sa mga film workers. O sabihin na natin ang film worker sa Pilipinas ay 1 milyon. Ilang bang milyon ang ating populasyon? Nasa 118 million. Sabihin natin 110 million ang populasyon ng buong Pilipinas. So, sabihin na natin 1 million ang nasa filmmaking. So, iyan lamang po ang napagsisilbihan ng kanyang batas na ginawang ito. Kung hindi ka artista, hindi ka kasali sa industriya ng filmmaking, hindi ka kasali sa industriyang ito na ginawa niya, batas na ginawa niya. Ang pangalawang ginawa pa niyang batas ay iyong RA 12160 of 2025 or the Islamic Burial Act ensures the prompt and respectful burial of deceased Filipino Muslim in accordance with Islamic rights. Maganda po ito dahil ito naman po ay para sa tamang paglilibing na may respeto sa mga namatay na mga kapatid nating Muslim. Pero ang mga nakikinabang lamang po dito ay mga Muslim. So kung Kristiyano ka, hindi ka makikinabang dito sa batas niya na ito. Ito po yung dalawang batas na nagawa ni Robin Hood noong magmula pa siya ay naupo. Hanggang ngayon na pinakita na niya ang kanyang kulay na talagang ang kanyang pinagsisilbihan lamang ay walang iba kundi ang pamilyang Duterte at ang China. Okay. Yung pong ipinakumpara sa kanya na mas magaling daw po siya sa senador na ito. Ito po ay yung ikinukumpara siya kay Senator Risa Hontiveros. Si Senator Risa Hontiveros po mga kamista, para sabihin natin naupo rin siya noong 2016 sa 3rd Congress at ito po bibilisan na lamang natin para malaman ng taong bayan yung kanila ikinukumpara doon sa kanilang iniidolo. So ito pong si Risa Hontiveros ay nagpasa at nag-amyenda at naging po siya primary sponsor ng batas na RA 11036 or the Philippine Mental Health Act of 2018, putting mental health services into the public healthcare system for the first time. Okay. Ito naman RA 11210 or the expanded maternity leave of 2019. Paid maternity leave ito. Nakikinabang dito lahat ng pamilya, lahat po ng magkakaanak, manganganak. Siyempre, hindi lang po yung nanganak, pati po yung asawa niyan kasi kasali po yan sa mga benepisyo po yun. Millions of workers po, billions of Pilipino ang nakikinabang dyan.
RA 11313 or the Safe Space Act of 2019 penalizing sexual harassment in street workplaces. So ito po naman yung nagpoprotekta sa mga kababaihan na hinaharas, ang mga sexually harass, mga ganyan. At ito naman pong RA 11648 or the Stronger Child Protection. So ang nakikinabang po rito ay ang buong bansa dahil ito po mapa-Muslim ka man, mapa-film industry ano ka man, basta't ikaw ay protektado ng batas na ito sa sexual consent or Stronger Child Protection Law. RA 11862 or the Expanded Anti-Trafficking Act of Strengthening Protection Against Online Sexual Exploitation and Trafficking. Ang sakop din po nito ay ang lahat ng ating mga kababayan. So, ito po ang kanyang naipasa at nahihiya naman ako doon sa mga troll na nagkumpara na mas magaling daw po at mas maraming ginawang batas itong si Robin Hood kaysa kay Risa Hontiveros. So mga kamista, iiksian ko na lamang at kaya ko lamang ginawang vlog ito o topic ay dahil medyo naiinsulto ako bilang isang Pilipino na ang isang senador na inelect at number 1 pa na senador ay ang pinaglilingkuran pala ay hindi mga Pilipino kundi ang bansang China na umaapi, nananakit, nananakop sa ating mga karagatan sa West Philippine Sea, nagtataboy sa ating mga mangingisda, nananakit sa ating mga mangingisda, nananakit sa ating mga Coast Guard. Yan po ang pinagtatanggol ng ating butihing senador na si Robin Hood. Kaya mga kamista, tama na po ang ating pag-idolo sa mga artistang katulad ni Robin Hood. Pero pinasasalamatan natin itong ating senador na si Robin Hood sapagkat kung hindi dahil sa kanya ay maraming nanalong mga artista nung nakaraang eleksyon. At dahil po sa kanya, at dahil po sa kanyang alam nyo na, ay lahat sila ay natalo. At ito po ang dahilan kung bakit natalo ang karamihan at halos lahat ng mga artista nung nakaraang eleksyon. Dahil nagsawa na po at nakakasawa naman talaga. Wala naman talagang ginagawa. Ba't nga ba tayo nagagalit? Wala naman palang ginagawa si Robin Hood. Doon nga tayo nagagalit eh. Walang ginawa magmula nang naupo. Mga kamista, sana po na medyo naliwanagan kayo kasi baka naniniwala na kayo sa mga pinapakalat ng mga troll na mas magaling po si Robin Hood kaysa Risa Hontiveros, na mas magaling po siyang gumawa ng batas at mas marami siyang ginawang batas. Hindi po, dadalawa lang po nagawang batas niyan at yun po ay selected pa. Hindi po yun nagprotekta o nagsilbi sa karamihan ng mga Pilipino. Mga kamista, hanggang dito na lamang and I hope naibigan ninyo o nagustuhan ninyo yung ating pinag-usapan ngayon at medyo nababahala lamang din po ako dahil nahahati-hati na po ang ating bayan. Hindi ko maintindihan bakit may mga kumakampi sa mga katulad ng bansang China na walang ginawa kundi sakupin, nakawin ang ating mga natural resources. Yan po mga mining sa ating bansa, ang nakikinabang lamang yan ay China. At ang nakikinabang po dyan ay ang mga malalaking politiko na kakuntsaba ng mga malalaking negosyanteng Chino at ang nakikinabang po ng ating mga minerals na yan ay hindi naman talaga Pilipino kundi ang bansang China at ang naiiwan sa atin ay ang mga nasirang bundok at ang ating nasirang mga karagatan at ating nasirang mga kalikasan at ang dulot ay baha pagdating ng mga kalamidad. Ito po ay nangyayari dahil po sa mga politiko natin na nakikipagkutsaba sa China. At yan po ay walang iba kundi yung siyam na senador o senador na nandoon sa Senado. At isa na nga po dyan ay yung number 1 na senador na walang iba kundi si Mr. Robin Hood. So mga kamista, wag na po nating dagdagan pa ang problema ng ating bayan. Pagtanggol po natin ang ating bayan mga kamista. Manatili tayong mapagmahal sa ating bayan. Manindigan tayo bilang Pilipino kahit ano pa man ang ating kulay, pula, berde, pink, dilaw, whatever it is. Pagdating po sa usaping teritoryo ng ating bansa, we have to come as one. Dapat po wala ng kulay. Dapat po tayong lahat ay Pilipino na tumatanggi
sa ginagawang hindi maganda sa ating bansa. Dapat po tayong magkaisa pagdating sa usapin ng kalayaan at ng ating bayang Pilipinas na unti-unting sinisira ng ibang bansa. So maraming salamat po mga kamista. Muli, salamat po sa panonood. Kung bago po kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share naman po dyan. At pakisuportahan po lagi yung aking mga video na sa ganun po ay makakalap tayo ng magandang income pag nag-monetize na po at ibibigay po natin yung ating kinikita sa mga organization na nag-aalaga po ng mga abandoned child. And next month po, meron po tayong bibigyan meron na po tayong konting kinita at ibibigay po natin ito sa isang organization sa Pilipinas na nag-aalaga ng mga abandoned child. Magbibigay po tayo ng ng gatas o konting gatas sa mga diapers na kailangan ng mga bata po. At maraming pong salamat sa lahat ng organisasyon sa Pilipinas na nangangalaga ng ating mga kabataan na inabandona ng kanilang mga magulang. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa lahat po ng mga tumutulong sa mga organisasyon na katulad nito, God bless you all. Huwag po kayong mag-alala. The blessings will come back to you abundantly. Maraming po salamat. Thank you so much mga kapatid nating Muslim sa Mindanao. Assalamualaikum. God bless us all.